Hi, meet our dearly beloved Sisi. Tingin ka sa kanila. Ayan. So, tip lang po sa magbabiyahe po, papunta po USA. Make sure yung inyo pong requirements ay na-photocopy po ninyo. Magdala po kayo ng kahit isang photocopy, isang original tapos photocopy. Tapos, magdala din po kayo ng mouth. Parang nasal siya yung cover dito para pag nag-ingay sila, nag-bark sila, hindi po sila maingay kasi po nilalagyan po natin yung kanilang tawag dito, bibig. So, ayan po. Yun. So, ang good thing po sa pag-travel namin ay si Sisi po, sanay kasi siyang magbiyahe. Pero ship naman yun. First time namin po ng long flight sa plane. Pero si Sisi po kasi ay talagang una, behave na siya at saka marunong siya doon sa kanyang soft carrier bag. Marunong na po siya doon kasi prior sa biyahe, parang 1 month ata, yan yung ginawa kong sa kwarto, tulugan niya para masanay ba siya at maging komportable siya. So, nasanay naman siya. Tapos, magdala ng tubig, tapos, ayun, inom lang ng inom ng tubig kasi pagdating po sa Korea, medyo strict po sila. Korea to Atlanta na stricto po sila. Hindi po nila pinapabuksan yung bag, pero ako po ay nagnanakaw-nakaw na mabuksan pag walang nakatingin para po mapainom po siya at mapakain ng dog food. Pero wala silang gana magkain ng dog food at that time. Hindi din po sila nagpoops. Ang magandang karanasan po namin is, ang flight kasi namin via Korea, 2 a.m. ng Korean Airline, 2 a.m. ng maaga, 2 a.m. So, ang kagandahan ho ay dumating po kami sa airport ng maaga, mga 9. Tapos, doon na po kami nag-antay. Tapos, nung pag-check-in na po, pagpasok, una doon sa Korean Air, pinisend ko po yung aking ID. Tapos, katapos noon, yung mga requirements niya, original requirements. Tapos po, meron silang tatawag na isang staff na mag-a-assist sa'yo. Pupunta ka po sa agriculture, sa BAI yun, para doon sa pag-check ng mga requirements at pagtatak ng mga requirements. Tapos kung meron kang photocopy, doon mo din siya ibibigay kasama yung original para hindi na po matagalan at hindi na sila magpo-photocopy. Tapos, pagbalik mo, diretso na po kayo, papasok na po kayo sa loob. No hassle naman po pagpasok nyo na sa loob, wala na pong problema. Diretso na po yon. So, ang kagandahan po na nangyari, nag-boarding po kami, pumasok kami sa boarding gate around 11 something, tapos 12:01 bago ang flight. Pinalakad-lakad ko po siya, friendly naman ang lugar, hindi naman sila maarte. Lumalayo lang po kami sa mga ibang passengers para syempre baka iba sa kanila may allergy. So, ayun, ang good thing is nagpipi po siya at saka nagpupo siya bago po kami nag-flight. So, from Philippines to Korea, 4 hours po, nasa bag lang din po siya. So, pagdating po namin ng Korea, siya po ay, pinalabas ko, pinainom ko. Ang layover po namin ay 2 hours lang. Tapos, ang bilis po ng pangyayari kasi, ang delayed yung flight namin ng papuntang Korea. So, hindi talaga naging 2 hours yung layover. So, around parang 1 hour and 10 minutes. So, nakaya naman po. Pinalabas ko lang din siya ng saglit. Tapos, nag-boarding na din po kami sa Korea to Atlanta. So, from Korea to Atlanta, parang 14 hours. Bawal po siyang lumabas. Pero inom po ng tubig at nag-iihi naman po siya kasi may diaper naman po. Dala lang kayo ng extra diaper. At saka, pag wala po yung mga flight attendants, sinisilip ko at tinatouch ko po siya. Para hindi siya maingay, bumili ako ng parang mouth,
hindi ko, pero mouth guard siya nilalagay sa ano para hindi siya mag-ingay. Pero hindi ko naman nagamit kasi hindi naman siya maingay. Talagang ano naman siya, nakisama ba siya. Tapos pagdating po sa airport, sinundo po siya nung taga Dundee's Kennel na si Sir Seth. Okay naman po yung buong travel. Hindi din po siya nanibago, hindi po naging soft yung poops niya. Parang hindi ko po siya nakita na nahihirapan sa adjust kasi pagdating namin hindi naman siya, less po yung stress niya kasi parang sanay naman po siya sa pagbibiyahe. Ayan.